No, isa po itong worshipper of idols. So, kaya po, sa paghahari ni Ahab, inimpluwensyahan niya yung kanyang asawa, kaya po naging masamang hari po ito sa Israel. No? Inayaan nila na sumamba ang mga Israel sa Diyos-Diyosan. No? Dahil sa paghahari ni Ahab at sa kanyang asawa, si Jezebel. No? No? Sa kabila po nung ganong kasamaan ni King Ahab, to make the story short, no? Naging masamang hari ito. Sa kasama yung influensya ng kanyang asawa, no? Pinapatay po nila itong si Nabor para makuha itong vineyard, no? Para iaalay niya sa kanyang asawa, ibibigay niya sa kanyang asawa. No? Pinagbintangan nilang traitor o laban sa Diyos at sa hari itong si Nabor. That's why na-execute itong si Nabor ng stone to death. Kaya po nakuha nila yung vineyard. That's what, and then Elijah comes in upang magbigay ng prophecy ng Diyos, magbigay ng sabihin kay King Ahab yung mga parusang gagawin ng Diyos sa kanya. And good thing, ito pong si King Ahab ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. To make the story short, naging masamang hari siya, mga kapatid, pero siya po ay nagpaliklong sa Diyos. Siya po ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya po sa first king, babasahin ko lang po yung sabi sa kanya. Sa 1 King chapter 21, sa verse 29, ang sabi ng sa verse 29, ang sabi, nakita mo ba kung paano si Ahab ay nagpakababa sa harap ko? Sapagkat siya'y nagpakababa sa harap ko, hindi ko dadalhin ang kasamaan sa kanyang mga kaarawan, kundi sa mga kaarawan ng kanyang mga anak, dadalhin ko ang kasamaan sa kanyang sambahayan. Sa kabila ng kanyang pagiging masama bilang hari, nung siya'y humiling at nanalangin sa Diyos, nagpakababa sa Diyos. No? Pinakinggan ko sa kanyang panalangin, how much more kayo mga kapatid. Ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. Pero mababasa niyo po yung kasamaan o yung parusa ng Diyos ay dadalhin sa kanyang mga anak. Sapagkat nung panahon niya, yung mga temple ng mga idols ay hindi naman agad nawala. So, hindi na po natin masyadong i-expound yung history tungkol dyan. Pero gusto kong ipakita yung masamang taong nagbago, nagpakababa sa Diyos ay pinakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Paano pa po yung mga tao dalisay ang puso? Sabi ko nga doon sa Psalms, God is good to those people who are pure in heart. And let us look the situation naman ni Manasseh, the king of Judah. Kung gusto nyo pa rin po, kung nagdududa pa rin tayo, tingnan natin yung nangyari kay King Manasseh. Siya rin po ay naging isang masamang hari. Ano po? Alam niyo po, ang ginawa nitong hari nito ay yun din po. Hinayaan niyang sumamba ang mga Israelita sa kanyang pamumuno. Hinayaan niya ang mga kababayan niyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Umabot sa punto na yung ultimong kanyang sariling anak ay in-offer niya as a burnt sacrifice. Yung kanyang anak ay inalay niyang bilang alay doon sa mga Diyos-Diyosan. Sinunod niya yung mga anak upang ialay doon sa Diyos-Diyosan. So, talagang napakasama din. Kasi naging masamang hari ito si King Manasseh sa kanyang panunungkulan. In 2 Chronicles, babasahin ko lamang po na katulad ni King Ahab, despite of his evil act, sa 2 Chronicles chapter 33, tignan niyo po ang kaawaang loob ng Diyos na gusto ko pong makita ninyo.
sa verse 13, chapter 32, verse 13, ng 2 Chronicles. If you have your Bible, ang sabi po, at siya'y dumalangin sa kanya, at siya'y dininig, at pinakinggan ang kanyang pamanhid, at ibinalik siya sa Jerusalem, sa kanyang kaharian, nang magkagayoy nakilala ni Manases ang Panginoon, ay siyang Diyos. No? Pinakinggan siya sa pagkakabila ng kanyang kasamaan. Yun po yung gusto ko pong makita. So, ano pa po yung rason para po tayo ay mag-doubt? No? Lagi ko, marami pa rin sapagkat yun nga, yung nararanasan nating hirap sa sarili. No? So, let us also read. Isa pa po. In Jeremiah chapter 15, verse 19. Ang sabi po, kaya ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbalik loob, papananahuliin nga kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko, at kung iyong iniwalay ang mga halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging aking ibig. At sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa Kanya. Talaga po ang Diyos ay maawain at nakikinig sa panalangin kung tayo po ay manunumbalik sa Kanya. Kaya po, sa huling verse na lang pa po na aking babasahin, sa pagtatapos po ng paksang ito, Romans chapter 8, verse 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisikilig sa Diyos, sa makapigbagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, yun po yung nais ko pong basahin, huling talata na gusto kong basahin sa inyo na sana po malaman natin, sabi po dito sa kasulatan, na ang bagay, na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisikilig sa Diyos. And we know that all things work together for good to them that love God. Nakabila po ng ating mga nararanasan problema, patuloy po tayo umibig sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utusan sapagkat mangyayari ang mga bagay na ito sa ikabubuti. So, yun lamang po. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga. Maraming salamat po sa turo at aral pinahali sa Diyos. Ako lang tayo dumako sa sermon ay mawit isang dito po sa Bibilang 377. Ito na